Yon, what's up, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So ito, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito ay sekretong gawain na ikakabaliw ng mga partner ninyong lalaki. Yes. Well, ito mga utol na kung minsan may mga payo tayo kung ano ba yung dapat ninyong gagawin para mapraning, para mabalisa mga partner ninyong kalalakihan. So ito ngayon, ituturo ko na naman sa inyo yung ikakabaliw ng mga partner ninyong lalaki. Na for sure utol, magagarantiya ko sa inyo, mababaliw at saka mababaliw kakaisip yung mga partner ninyong lalaki sa inyo. Na yung tipong ikaw at ikaw lang yung iisipin niya. Na yung tipong ma-obsess siya nang lubusan sa'yo. So ito huwag na nating papatagalin pa. Na yung una sa lahat ay magsabit ng damit niya sa likod ng pintuan or magsabit ng damit niya sa likod ng pintuan. Yes, ito mga utol isa rin ito na gawain na like for example is umalis yung partner mong lalaki. Okay, may pinuntahan, gumala, or let's say nagpaalam sa'yo na babe, may lakad muna kami ng tropa ko. So ngayon ito yung hinubad niyang damit is subukan mong isabit ito sa likod ng pintuan or yung pinakamayor na pintuan or yung main door na tinatawag. Sa loob utol sa loob po ito ng let's say living room ninyo. Yes, paglabas niya kung saan siya lumabas is doon mo po isabit yung hinubad niyang damit. Ito trust me, mababalisa at saka mababalisa or mas lalong mababaliw yung partner mong lalaki. Na hindi mo inaasahan na for sure utol is uuwi po ito ng mas maaga. Magugulat ka talaga na nandyan na siya. Maya-maya na bigla na lang kakatok na babe, nandito na ako. Dahil sa oras po ito na kung kailan mo sinabit yung damit niya is marami po itong maiisip about sa'yo. Na isa dito mamimiss ka niya or di kaya yung tipong parang sabik or mananabik siya sa'yo. Yes. Try nyo po utol kasi magagarantiya ko sa inyo 100% na marami na rin nakagawa nito. Na isa na rin sa mga naging client ko sinubukan niya pero yun na nga umepekto na maya-maya umuwi din yung partner niya or di kaya paday tawag sa kanya. Yes. Okay, so yon. And then ito, yung pangalawa natin is yung paglagay ng damit niya sa ilalim ng unan. Yes. Pareho na rin ito sa damit niyang hinubad kanina na inilagay mo sa likod ng pintuan na sinabit mo sa doorknob. Okay? So ito ngayon is ilagay mo naman sa ilalim ng unan na like for example is magkalayo kayo. Ito mga utol trust me, is ikaw at ikaw lang talaga kayong mamahalin at saka magbibigay ng focus yung partner mong lalaki sa'yo. Lalong lalo na talaga na nilagay mo ito yung damit niya na hinubadan na hindi pa ito nalabhan. Yes, nilagay mo sa ilalim ng unan and then kung saan ka natutulog. Yes mga utol, palagi ka pong sasagi sa isipan ng partner mong lalaki once na ginawa mo yung bagay na ito. Na sigurado talaga utol, ikaw at ikaw lang at wala nang iba. Yes, okay? So yon, and then ito, yung pangatlo natin is maiikling response. Yes, ito rin kung nakasanayan ninyo or nakasanayan ng partner mong lalaki na kung mag-message ka sa kanya or yung mga replies mo mahahaba and then ngayon is yung maiikli lang, yung tipong parang wala kang gana, talagang mako-confuse yung partner mong lalaki. Na uy, teka lang, bakit kaya ganito? Bakit parang nag-iba? Ano kaya yung meron? Okay, so ito na ngayon marami siyang itatanong sa'yo. Pero still, hindi ka pa rin nagpapatinag. Ganun pa rin, may ikli pa rin yung mga mensahe mo. Yes, again mga utol ikakabaliw talaga ito ng partner mong lalaki. Uy, ano kaya yung nangyari? Parang wala naman akong ginawang kasalanan Yes, try nyo po dahil yung gawain na ito ay very effective. Okay, so yon. And then ito, yung panglima natin is or yung pang-apat natin ay medyo matagal ang response. Yes, isa rin ito na kung matagal yung response mo like kanina is maiikli na nga yung response mo and then matagal na or matagal pa at talagang ikakabaliw din ito ng partner mong lalaki. Na uy, ano kaya yung ginagawa nito? Ano ba yung pinagkakabisihan nito? Baka may kachat na itong ibang lalaki na kung ano-ano pa yung iisipin nito. So pero again mga utol, kung wala ka namang ginagawang kasalanan or kamalian or kabalastugan is wag ka pa rin magpatinag. Hayaan mo lang siya na mababaliw dyan sa'yo. Okay? Pero again ang tanong, Kuya Kiko, gaano ba katagal yung pag-response? Huwag mo namang paabutin ng 1 oras.
Yung tipong parang hindi mo na siya inaalala. Yes, mag-response ka ng like for example is 10 to 15 minutes. Yes, yung tipong nagpapaka-busy ka rin. And then magdadahilan ka na lang na, babe, ganito, may ginagawa kasi ako. Kasi nagpapahiwatig din ito na hindi siya at siya lang yung umiikot sa iyong isipan. Na hindi mo binubuhos or hindi mo ginagawang mundo yung relationship ninyo. Yes, ikakabaliw talaga ito ng lalaki, utol. Okay? So yon. And then ito yung panglima natin is ang pagpapaganda at pasexy. Yes, of course. Isa talaga ito sa kinakakabaliwan ng mga kalalakihan. Yung kagandahan ng isang babae, yung hubog ng katawan ng isang babae. Yes. Diyan kasi kami nahuhumaling talaga in the first place. Yes, diyan kami nahuhulog na, uy, ang ganda nito ang sexy pa. Liligawan ko nga or kikilalanin ko nga. Yes. So again, kung ikaw mismo ay pinapabayaan mo ang iyong sarili, paano mababaliw yung partner mong lalaki sa iyo? Pero kung inaalagaan mo ito, panay paganda ka, panay pa sexy ka, is talagang magtataka ito. That's why kung minsan is nagtatanong pa yan na, babe, bakit ka nagpapaganda? Sino naman yung pinapapagandahan mo? Bakit ka nagpapasexy? So gagawa ka na lang po ng dahilan, utol. Like for example na, wala, syempre gusto ko lang ding maging maganda always para sa'yo. At saka sa pagpapasexy para maging healthy din palagi. Yes, para maging fit kasi ayoko yung masyadong mabigat. Ayoko yung nalolosyang ako. Yes, try nyo po yan dahil ikakabaliw din yan ng lalaki, utol. Okay? So yon. And then ito, yung pang-anim natin is less talk. Ang ibig kong sabihin dito is huwag ka masyadong makuda. Yung tipong kahit may nakita ka na hindi maganda, try mo pa rin na maging mahinahon. Kasi nagpapahiwatig din ito, utol, na naging relax ka lang. Talagang maku-curious din yung lalaki dito na, uy, ano kaya yung nangyayari? Parang relax na yung partner kong babae ngayon Parang hindi na siya nababalisa, hindi na siya panay nagtatanong, hindi na siya panay maraming kinukuda or kung ano-ano pa dyan. Parang hindi niya na rin ako hinihigpitan. Yes, kapag ganito, utol, marami pong iisipin yung partner mong lalaki. Sana marami din siyang babaguhin kasi lalong-lalo na kapag yung nakasanayan niya sa'yo is yung makuda ka, napaka-jolly mo, or di kaya isang masyado kang mahigpit sa kanya, palagi kang nagsiselo sa kanya. And then sa ngayon is parang binago mo na parang relax ka lang, ay talagang ikakabaliw ito ng partner mong lalaki. Okay? Try mo po yan, utol. And then ito yung panghuli natin, yes of course, ang magaling sa tsuktsakan. Okay? Yeah. Yes. Iwas-iwas muna sa mga kabataan dyan yung about sa tsuktsakan. Okay? Parental guidance lang. So ganito po, syempre pag magaling ka talaga sa tsuktsakan, ay isa din ito sa ikinakakabaliwan ng mga lalaki. Yes of course, lahat ng lalaki. Na once na magaling yung isang babae ay isa ito sa kinakakabaliwan or hinahabol-habol ng isang lalaki. That's why kung minsan yung sa pangangaliwa ng isang lalaki, is dahil lang naman yan sa tsuktsakan. So pero kung magaling ka, utol, na wala na mas lagpas pa or mas angat pa sa'yo, na mas magaling pa sa'yo, ay talagang mananatili at saka mananatili yung partner mong lalaki. Na for sure, ikakabaliw niya pa ito na palagi siya palagi siyang magyayaya sa'yo. Yes, kapag magaling ka. Pero sa mga hindi pa alam or walang kaalam-alam dyan, marami po tayong videos dyan about sa tsuktsakan. So ito try nyo rin yung link dyan sa itaas. Okay? So yun lang po mga utol. Sa gusto nyo talagang mababaliw yung mga partner ninyong lalaki sa inyo, try nyo po yung mga gawain na ito. Okay? So yun lang po. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lang